Ano ba ang ibig sabihin ng pagiging mayaman? Iba-iba ang basihan kung ano ang nagpapayaman sa atin. Sa iba, kung meron kang pagkain, malinis na tubig na iniinom, bahay na tinitirhan, mayaman ka. Pero according to Maslow's hierarchy of needs, ang achievement na ito ay nasa first level lamang. Ito yung basic and super easy na ma-achieve natin this modern age. Ang highest need ng isang tao, or ang nasa top ng hierarchy, ay yung tinatawag niyang self-actualization. Tinutukoy niya rito ang real potential ng isang tao. At ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga potential mo, at yun ay ang yumaman. O kaya mong yumaman kahit ano pa ang sitwasyon mo ngayon, basta gagawa ka lang ng mga desisyon na magpapayaman sa iyo, especially kung susundin mo ang mga rules ng video natin ngayon. Rule number 1, mag-ipon ka ng pera para mag-invest. Napaka-importanting mag-ipon ng pera, dahil dito mo matututunang mag-manage, magsakripisyo at mangarap. Ginagawa natin to para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Gaya na lang ng aksidente, bayad ng bill sa hospital kung mayroong nagkasakit o biglaang pagkatanggal sa trabaho. Napakabuting may ipon sa panahon ng emergency dahil ito yung safety net na magsasalo sa iyo. Pero alam mo ba na hindi ka yayaman kung mag-iipon ka lang? Oo, napakagandang bagay na matututunan mo ang mag-ipon ng pera, pero kung gusto mong yumaman, dapat matuto kang mag-invest. Hindi na natin gawing komplikado kung ano ba ang meaning ng investment. Ang investment ay isang pamamaraan sa pagpapalago ng pera. Halimbawa, kung meron kang 100,000 pesos last year at naging 150,000 ito this year, meron kang investment. Dahil kung nag-iipon ka lang, ang 100,000 pesos mo last year ay 100,000 pesos pa rin yan hanggang ngayon. Ang pinagkaiba ng pag-iipon sa pag-i-invest ay ito. Ang pag-iipon, ikaw ang magtatrabaho, pero ang pag-i-invest, pera ang magtatrabaho para sa iyo. Sa investment, hindi ikaw ang employee, pera ang employee mo. Isa ring dahilan kung bakit kailangan mong mag-invest dahil ito sa number 1 enemy ng ating pera taon-taon. Ito ay ang inflation. Ito ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ibig sabihin lang nito, bumaba rin ang halaga ng ating pera. Inflation rate ng Pilipinas last year ay 2.48%. Ibig sabihin lang yan, less than 2.48% na ang halaga ng ipon mo last 2018. Kaya I suggest na mag-aral ka kung paano mag-invest dahil ito ang proteksyon sa value o halaga ng pera na meron sa iyo ngayon. Rule number 2. Dapat ma-develop mo ang producer's mindset. Merong nagsabi na kung kukolektahin mo lahat ng pera sa mundo at ipamimigay ng patas sa lahat ng tao, babalik at babalik pa rin ang pera na to sa parehong mga bulsa kung saan ito nanggaling. Dahil kasi ito sa malaking pinagkaiba ng mindset. Ang mga mayayaman ay merong producer's mindset. Sila ang nagbibigay solusyon sa problema ng karamihan, kaya na-a-attract ang pera sa kanila. Hindi sila nagtatrabaho dahil sila ang nagbibigay ng trabaho o opportunity sa iba. Hindi rin sila nakakatanggap ng sweldo. Gaya na lang ni Steve Jobs, merong report na simula noong 1997 hanggang 2011, $1 lang ang natatanggap niyang sahod taon-taon. Pero alam natin na mayaman si Steve Jobs. Pero bakit siya mayaman kung $1 lang ang natatanggap niyang sweldo? Mayaman siya dahil hindi nakadepende sa sweldo ng kumpanya ang natatanggap niyang pera, kundi sa value o halaga na nabibigay niya sa ibang tao. Ika nga ng author at speaker na si Zig Ziglar, you can have everything in life you want if you will just help other people get what they want. Ang majority kasi o mga mahihirap ay consumer. Ito ang pattern na meron sila. Magtrabaho, kumita at gumastos. Kaya hindi ka magtataka na kahit gaano pa kalaki ang income ng isang tao, kung meron siyang consumer mindset, mahihirapan pa rin siyang yumaman. Dahil sa kanya lang umiikot ang cycle ng needs. Maliit lang din ang nabibigay niyang tulong o solusyon sa problema ng ibang tao, kaya maliit lang din ang natatanggap niyang pera. Kung gusto mong yumaman, dapat alam mo ito. Ang pera ay walang emosyon, wala rin itong pinipili. Wala itong paki kung mabait ka o masama. Wala itong paki kung mahirap ka ngayon. Wala itong paki sa edukasyon na natapos mo. Wala rin itong paki kung bata ka man o matanda. Dahil ang pera ay dumadaloy lamang galing sa mga consumer papunta sa mga producer. Rule number 3. Mag-focus ka sa system ng goal mo. Marahil ay taliwas ang idea na to sa advice ng ibang speaker na kung gusto mo makapag-ipon ng pera, lumaki ang income at yumaman ay mag-set ka lang ng goal para ma-achieve mo ang mga ito. Pero kung iisipin mo, lahat ng tao gustong yumaman. Lahat siguro merong goal na ganito. Pero bakit konti lang ang yumayaman at halos lahat ng tao ay mahirap? Ang taong mayaman kasi ay focus sa system ng goal nila. So ano ba ang system? Ang system ay isang proseso, pamamaraan o aksyon na ginagawa para ma-achieve ang isang goal. For example, goal mo na magkaroon ng 1 million pesos sa loob ng 5 taon. Pero kung hindi ka pa rin nag-iipon o nag-aaral kung paano mag-invest ng pera at gumagawa ng desisyon na related sa 1 million pesos na goal mo, talagang wala kang ma-achieve after 5 years. Kahit ibaba mo pa ng 500,000, 200,000 o 100,000 pesos, kung wala kang system na maghahatid patungo sa iyong desired outcome, wala pa rin mangyayari at magbabago. Dahil walang goal na natutupad kung wala itong system. Kung walang system, wala ring aksyon. At kung walang aksyon, wala ring result.
Pero lilinawin lang natin, ang taong mahirap at mayaman ay merong goal at system, pero magkaiba ang focus nila. Ang taong mahirap, focus lang sa goal. Gumagawa sila ng New Year's resolution pero sumusuko pag merong mga pagsubok. Ang taong mayaman naman ay focus sa system. Gumagawa rin sila ng New Year's resolution pero committed sila sa proseso. Willing sila magkamali. Ang dahilan kung bakit hindi ka dapat mag-focus sa goal mo dahil hindi mo ito kontrolado. Ang tanging bagay na makukontrol mo lang ay ang desisyon na gagawin mo ngayon. Mag-iipon ka ba ng pera o gagastos? Bibili ka ba ng bagong cellphone o bagong libro? Magbabasa ka ba ngayon o matutulog lang? Iba-iba ang desisyon na gagawin mo araw-araw pero iisa lang ang paroroonan ng desisyon na pipiliin mo. Rule number 4. Dapat meron kang multiple streams of income. Siguro ay narinig na natin ang salitang market crash, layoffs, downsizing, at recession. Ito ang isa sa mga rason kung bakit kailangan natin ng multiple source of income dahil kung tatanungin mo ang sarili mo ngayon kung mawalan ka ng trabaho, meron pa bang pera na darating sa'yo? Napakaalagang mabigyan ng sagot ang katanungan na yan. Si Warren Buffett, pang-apat sa pinakamayamang tao sa buong mundo na may net worth na $67.5 billion ay merong 92 streams of income. Ayon naman sa article ng LinkedIn, ang average millionaire ng Amerika ay merong 7 streams of income. Pero bakit kailangan natin ng multiple streams of income kung pwede na tayong yayaman sa isa? Ito kasi ang dahilan. Totoo na malaki ang chance ang yayaman ka sa isang source ng income, pero wala ka pa rin control sa ibang pangyayari na makaka-apekto sa income mo ngayon. Ika nga ng isang kasabihan, don't put all your eggs in one basket dahil pag nabitawan mo ang basket, mababasag din lahat ng itlog. Ganun din sa source ng income. Halimbawa na dito ang isang employee. Posibleng malaki ang kinikita niyang pera, pero alam natin na limited lang ang control ng isang employee sa kumpanya. Kung desisyon ng kumpanya na tanggalin siya sa trabaho, mapipilitan siyang tanggapin ang katotohanan na yon. Kaya kung employee ka ngayon, gumawa ka ng plano na dagdagan ang source ng iyong income at yumaman. Gamitin mo ang skills o talent na meron ka, be creative, tapos gawin mo yung other source of income. Kung meron kang alam sa pag-i-invest ng stock market, magsimula ka ng mag-invest. Kung meron kang naisip na magandang idea ng negosyo, simulan mo rin yan. Alam mo ba na habang nagtatrabaho pa lang sa Phil Knight bilang accountant, ay nagbibenta rin siya ng running shoes gamit lang ang kanyang sasakyan? Si Stephen King naman ay nagtatrabaho bilang isang guro, janitor at gas station attendant sa loob ng 7 taon habang sinulat niya ang kanyang unang nobela at hindi siya huminto ng pagtatrabaho hanggat hindi ito na-publish noong 1974. Pareho silang mayaman ngayon. Kung hindi sila nagsimula na kumita ng pera sa labas ng kanilang trabaho, walang Nike at walang pelikulang Kerry na napapanood. Kaya simulan mo rin na magdagdag ng income gamit ang iyong talento. Malaki ang opportunity na naghihintay sa iyo. Pero kung meron ka pa ring duda sa sarili mo, huwag ka nang mag-overthink. Just do it. Rule number 5. Humanap ka ng mentor. Sa society natin ngayon, tinuturo na mabuti ang pagiging independent dahil nakaka-increase daw ito ng confidence at self-control. Pero kung nagsisimula ka pa lang sa proseso ng iyong pagyaman, dapat maging humble ka at tanggapin mo na meron talagang mga tao na mas successful pa sa iyo. Merong philosopher na nagsabi, art is long but life is short. Limited lang ang oras na meron tayo sa mundo. Limited lang din ang lakas na meron tayo, kaya dapat maghanap ka ng mentor na magbibigay guide sa iyo. Si Mark Zuckerberg ng Facebook, ang mentor niya ay si Steve Jobs. Si Bill Gates naman ng Microsoft ay si Warren Buffett. Ika ng mentor ni Tony Robbins na si Jim Rohn, success leaves clues. Ang benefit kasi ng pagkakaroon ng mentor ay nahahasa mo ang skills na meron sa iyo. Guided ka rin sa mga desisyon na gagawin mo at makakatanggap ka rin ng advice kung ano ba ang dapat mong aralin at skills na dapat mong i-acquire. Advice na hindi mo makukuha sa mga ordinaryong tao. Siguro ay normal na sa atin na merong insecure at mga utak talangka sa paligid natin. Kaya napaka-importanting ibahin mo ang iyong paligid at tao na pinakikinggan mo dahil walang magbabago sa iyo kung wala kang binago sa paligid mo. Halimbawa, gusto mong yumaman. Araw-araw mong tinitingnan ang goal mo. Nagbabasa ka rin ng libro at palagi mong sinasabi sa sarili mo na balang araw ay yayaman ka rin. Pero kung ang mga tao sa paligid mo ay mga mahihirap at hindi naniniwala na yayaman ka at meron silang ibang opinyon sa mga plano mo, malaki pa rin ang chance na hindi ka yayaman. Isa rin to sa mga dahilan na ang taong mahirap ay lalaki rin na mahirap dahil sa influence at advice na nakukuha nila sa kanilang mga magulang at ibang tao sa paligid nila. Kaya kung seryoso ka sa proseso ng pagyaman, maghanap ka ng mentor na gagabay sa iyo.